Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nasa probinsya ang binata. Meron itong sariling bahay roon. Anak ng mag-asawang negosyante. Kaya nang magkaroon ng branch ang kanilang restaurant sa probinsya, siya na lamang ang namahala dito. Lumalago ang negosyo ng pamilya kaya dumarami rin ang mga sangay. Tahimik ang lugar sa pinagtayuan ng bahay ni Marco, kaya masaya naman itong naninirahan. Ibang-iba sa Maynila na kinalakihan. Mapuno at higit sa lahat, malapit sa ilog. Kapag walang gaanong inaasikaso lalo sa hapon, umuupo ito sa beranda habang pinagmamasdan ang ganda ng paligid. Para sa kanya, maganda ang lahat ng lugar na tahimik at merong yamang tubig. 4 lang silang nakatira sa tahanan, kasama ang 3 kasambahay. Minsan lamang buwibisita ang magulang at kapatid kapag merong sadya. Ngunit kapag nangungulila sa pamilya, siya na mismo ang lumuluwas ng Maynila. Isang hapon kakasara lamang ng restaurant. Habang nagmamaneho pa uwi ng tahanan, abot tanaw pa lamang ang bahay ay uminit kagad ang ulo. Nakita niya ang grupo ng mga magsasaka. Nasa tapat ito ng tahanan at nakatambay sa lilim ng puno. Naglatag pa ng banig at doon nag-iinuman. Kaya pagkarating doon, binusinahan ito ni Marco. Bumaba ng sasakyan at sinagawan ang mga magsasaka. Ano ba naman kayo? Bakit dito pa kayo nagiinuman? Ang iingay niyo pa. Pwede ba? Doon na lang kayo sa bahay ninyo. Hindi yung nakakaperwisyo pa kayo dito. Wika ni Marco. Dahil sa ginawang pagsigaw, may tumayong lalaki na nagpakilalang buboy. Pasensya na po kung dito kami umistambay. Mahangin po kasi dito at malapit sa ilog. Hindi naman po kami maingay eh. Nag-uusap lang naman kami. Tugon ni Buboy. Dahil sa sinabi nito, mas lalong uminit ang ulo ni Marco. Nakaugalian na nitong magsalita ng masakit kapag nagagalit. Mga walang hiya kayo. Mahirap na nga yung mga buhay ninyo. Nakuha niyo pong magsaya. Tsaka ano bang sinasabi mo na hindi kayo maingay? Narinig ko nga kayo nagtatawanan eh. Ikaw, sabihin mo nga sa mga kasama mo na umuwi na kayo. Huwag kayong umistambay sa tapat ng bahay ko. Mga hampas lupa, mga baboy. Linisin niyo yung mga kalat ninyo ah. Muling sigaw ni Marco. Nagsitayuan ang grupo ng mga magsasaka. Walang ni isang kumibo sa kanila. Pero mahahalata sa mukha ng mga ito na labis na nasaktan at nagalit sa sinabi ng binata. Iniligpit ng mga ito ang kalat at umuwi. Samantalang si Marco naman, dali-daling kumatok sa pintuan. Pinagbuksan naman siya ng kasambahay at tinutusang magtimpla ng juice. Nang sa ganon, kahit papano ay lumamig ang ulo. Naikwento naman ni Marco sa kasambahay na si Remy ang nangyari kanina. Nang matapos magtimpla at naiabot ang juice, dali-dali naman nagtanong ang kasambahay. Sir, ano po bang itsura nung magsasakang nakasagutan nyo kanina?
Tanong ni Remy. Sumagot si Marco na hindi niya namukaan ng iba, pero nailarawan niya yung nagpakilalang buboy. Kaya ikaw Remy kapag nakita mo ulit silang bumalik, pagsabihan mo kaagad. Sabihin mo sa bahay na lang sila mag-inuman. Hindi dito sa tapat ng bahay ko. Ang ayaw ko sa lahat, yung mga lasenggo at maingay eh. Kaya nga ako tumira dito sa probinsya. Para tahimik tapos mag-iingay lang sila. Dagdag ni Marco. Subalit napansin niyang natulala ang katulong. At nang tanungin niya kung anong problema, dito pa lamang ito nagsalita. Sir, bago pa kayo manirahan dito, medyo kalat na ang tsismis sa kanila. Pero mas marami ang hindi naniniwala eh. Magkakapatid po ang mga yon. Si Buboy ang pinakabata. Ayon kay tatay at iba pang tao dito, aswang po yung pamilya nila sir. Nakita mismo ng tatay ko isang gabi si Buboy. Nagbago yung katauhan niya. Naging impacto at lumundag na parang hayop. Sa katunayan nga niyan sir, naniligaw yun sa akin noong nakaraang linggo eh. Binasted ko lang. Pagpapaliwanag ni Remy. Natigilan si Marco at napailing sa kwento ng kasambahay. Naku Remy, makabago na ang panahon kaya hindi totoo ang mga yan. Baka nung makita lang ng tatay mo yung buboy na yon, nakagamit ng droga. Kita mo naman sa itsura eh. Mukhang adik. Tama lang na binasted mo yun. Dahil ayaw kong pumupunta yung taong yun dito. Tugon ni Marco. Ngunit pinagpilitan ni Remy ang nakita ng ama. Kung nakagamit ito ng droga, bakit napakataas naman itong tumalon? Kayang tumalon ng binata hanggang sa sanga ng puno. Ngunit tinawanan lamang ito ni Marco hanggang sa may inutos siya sa kasambahay. Tama na nga ang kwento Remy. Pakitawag na lang si Manang During at Manang Susana. Magtulungan kayong magluto dahil mamayang gabi bibisitahin ako nila mama at papa. Kasama yung kapatid ko. Magkasalo-salo kami. Pakisarapan yung luto dahil yung kapatid ko, maarte yun pagdating sa pagkain. Dalian mo na Remy. Tawagin mo na yung dalawa. Utos ni Marco. Dali-dali namang sumunod ang kasambahay. Dumiretso na ang binata sa silid para magpalit ng damit. Habang nagbibihis, napansin niyang may nakaipit na kapirasong papel sa bintana. Tinapos niya muna ang ginagawa at kinuha ang papel. Nagtataka ito kung saan yun ang galing. Kaya binuksan niya ang papel at tinignan kung anong nakalagay. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil isa pala itong liham ng pagbabanta. Ayon sa sulat, isa itong mata pobre. Maliit ang tingin sa mga mahihirap. Hindi niya madadala sa hukay ang mga pera dahil mamamatay ito sa isang malagim na paraan. Kamatayan lamang ang nababagay sa mayabang na katulad niya. Alam ni Marco na galing ito kay Buboy. Kaya kinabahan ang binata. Iniisip kung paano na lamang kung totoo ang sinasabi nito. Kalaunan, inisip niya na hindi dapat matakot dahil mukhang hanggang pagbabanta lamang ito. At kung totoo man, paghahandaan na lamang niya ang araw na yon. Total mayaman naman siya at may kakayahang magpatahimik ng tao. Kaya hindi na lamang niya ito inintindi. Pinunit niya ang papel. Itinapon sa basurahan. Sa tingin pa nga ni Marco, baka inilalabas lang ni Buboy ang galit. Dahil kanina lang ay hindi ito makapagsalita ng harap-harapan. Paglipas ng ilang oras, dumating na ang pamilya ni Marco.
Masaya naman niya itong sinalubong. May dala pang mamahaling alak ang mga magulang na sila Aling Elizabeth at Mang Diosdado. Kaya natutuwa niya itong tinanggap. Paborito yon ng binata. Minsan itong umiinom kapag masaya. Habang nagsasalo-salo ang pamilya, may sinabi si Mang Diosdado sa kanya. Anak, marami palang malalaking aso dito ano? Nahiwagaan si Marco. Kaya natanong niya kung bakit nabanggit ito ng ama. Dagdag ni Mang Diosdado. Habang papunta pa lamang ng bahay, may natanaw silang 7 naglalakihang asong itim sa tapat ng tahanan. Mabuti na lamang, binusanahan niya ang mga ito at nagsialisan. Mag-iingat ka anak sa mga asong gala dito ah. Nakita ko kasi, mga naglalawa yon, baka may rabies. Wika ni Mang Diosdado. Napatanong na lamang si Marco. Ngunit pagtingin niya kay Remy, nakatitig lamang ito sa kanya. Para bang may pinapahiwatig ang mga mata at labis na nag-aalala. Hindi din niya maitatanggi ang kakaibang pakiramdam matapos itong marinig. Subalit sa huli, inisip na lamang niya na baka mga asong gala lamang ang mga yon. Nang matapos naman maghapunan, napag-usapan nila ang tungkol sa negosyo. Ang sabi ng mga magulang, mas lalo pa itong lumalago. Kaya nang malaman yun ni Marco, tuluyang nawala ang nararamdamang takot at napalitan ng tuwa. Lumiligaya ang puso niya kapag nakikitang masaya ang pamilya. Hindi pa sila kagad natulog na mga sandaling yon. Dahil nag-video okay pa silang mag-anak. Pagkatapos naman ng kasiyahan at kwentuhan, dumiretso na ang mga magulang sa kwarto at ganun din ang kapatid. Samantalang si Marco naman, hindi pa ito dinadalaw ng antok. Nanonood ng telebisyon sa sala habang umiinom ng alak. Pinatulog na rin niya si Remy at ang 2 pang kasambahay dahil 11:00 na ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, naparami na rin ang nainom ni Marco. Nang biglang may nakitang mga nakatayo sa labas ng bintana. Gawa ng kalasingan at madilim ang labas. Hindi niya ito gaanong maaninag. Basta't nakikita niya lang na merong nakatayo. Matatangkad at maririnig ang malalim nitong paghinga. May mga pagkakataong umaangil pa ang mga ito. Kaya tinanong niya kung anong kailangan. Subalit hindi sumasagot ang mga nakatayo. Patuloy lamang sa paghinga ng malalim. Hanggang sa maya-maya pa, lumapit sa kanya si Remy at nagtanong kung sino ang kausap. May mga tao kasing nakatayo sa labas eh. Tinatanong ko kung anong kailangan. Tsaka teka, bakit gising ka pa? Hindi ba't pinapatulog na kita kanina pa? Pumasok ka na nga sa kwarto mo. Hayaan mo akong mag-inom dito. Wika ni Marco. Nagulat siya sa tugon ng kasambahay. Ang sabi ni Remy, wala namang kahit sinong nakatayo sa labas. Kaya nang muli niya itong tignan, wala na yung mga tao doon. Naririnig ko sir na sumisigaw kayo kaya tinignan ko kayo kaagad. Akala ko po kasi may kailangan kayo eh. Siguro sir, tama na po yung pag-inom nyo. Dagdag ni Remy. Napagtanto ni Marco na lasing na siya. Kaya naman pinabalik na nito si Remy sa pagtulog. At sinabing papasok na siya ng silid. Subalit nagpresenta ang kasambahay na aalalayan siya papunta doon. Tumanggi ito. Pero nang subukang tumayo, muntika na siyang bumagsak kaya pumayag na sa kagustuhan ng dalaga.
Hindi niya alam kung bakit masyado itong inaalala ng kasambahay. Ibang-iba ito sa dalawa niyang katulong na sila Manang During at Manang Sasana. Sa totoo lang, ito ang pinakapaborito niyang katulong sa tahanan. Noong nasa kwarto na, hinigana ni Remy si Marco. Pero nagulat siya nang makitang hindi pa lumalabas si Remy at sa halip, sinara nito ang pintuan at unti-unting naghubad. Anong ginagawa mo, Remy? Anong ibig sabihin yan? Wika ni Marco. Dati pa man, sir, meron na po akong pagtingin sa'yo. Yun rin po ang dahilan kung bakit mahalaga ka sa akin. Tugon ni Remy. Ngunit dahil sa kagandahan ng babae, tuluyang nag-init ang katawan ni Marco. Niyakap si Remy at ilang sandali pa, nangyari ang hindi inaasahan. Matapos yon, kaagad namang nakatulog ang dalawa. Kinabukasan, nagising siya na wala na sa tabi si Remy. Nang lumabas ito at nagpunta sa kusina, nadatnan niya roon ang dalaga na naghahanda ng almusal. Inabisuhan siya nito na umalis na ang mga magulang at kapatid. Hindi na siya ginising dahil tulog pa kanina. Pero habang nagsasalita ang kasambahay, napapansin ni Marco na nahiya ito sa kanya. Ganon din naman ang pakiramdam niya. Ngunit pinipilit na lamang ni Marco na kalimutan ang mga nangyari. Tumango na lang at tinuring pa ring isang kasambahay ang dalaga. Matapos mag-almusal, nagbihis na ito at dumiretso na sa restaurant. At noong nasa opisina, lumapit ang isa sa mga empleyado. Meron itong iniabot na kapirasong papel. Tinanong niya kung sinong nagbigay. Ang sabi naman nito, isang lalaking magsasaka. Pinabalik na niya sa trabaho ang empleyado. Dali-daling pinuklat ang papel. Nangilabot si Marco nang makitang isa muli itong pagbabanta. Ayon sa sulat, isa siyang mangaagaw. Dagdag itong dahilan kaya dapat na siyang mamatay. Kumpirmado ni Marco na aswang nga si Buboy. Dahil kung hindi niya malalaman ang sikretong nangyari. Ilang oras naging balisa si Marco at noong magsasara na ang restaurant, pumunta ito sa palayan para magtanong sa mga magsasaka tungkol kay Buboy at sa mga kapatid nito. Ang sabi na matandang lalaking nakausap, umalis na ang mga ito kahapon. Wala silang alam kung saan pumunta ang magkakapatid at hindi din nila ito lubusang kilala dahil mailap sa mga tao. Puro pagsasaka lamang ang ginagawa. Napansin ni Marco na bagong muka ang mga magsasaka sa lugar. Ibig sabihin lang, maaaring umalis na nga ang mga ito. Kaya umuwi na lamang si Marco. Maglalagay na lang siya ng proteksyon sa tahanan para kung sakaling totohanin ang pagbabanta, wala itong magagawa sa kanya. Alam niya na pwedeng madamay si Remy dahil sa selos ni Buboy. Kaya pagka-uwi ng tahanan, sinabihan niya ito na palaging magbulsa ng bawang. Nawala na rin ang hiya niya sa kasambahay. Nabanggit niya dito ang pagbabanta ni Buboy. At sa mga oras na yon, nakapag-usap sila ng masinsinan. Alam ko, bukod sa dati pa man ay mahal na kita. Ginawa ko lang rin yun para lubayan ako ni Buboy. Araw-araw siyang pumupunta dito kapag wala ka eh. Yung mga aswang kasi, gusto mga berhen sabi ng namayapa akong lolo. Depende lang sa kanila kung gagawing pagkain o hawaan.
Pero sa ginawa natin, mukhang lalo yata siyang nagalit. Ano nang gagawin natin? Tanong ni Remy, sabay yakap kay Marco. Inaamin niya na meron rin siyang pagtingin kay Remy. Kaya nangako ito na hindi niya papabayaan. Nagkaroon na sila ng relasyon na mga sandaling yon. Ngunit inilihim nila sa dalawang kasambahay. Lumipas ang isang linggo. Habang naliligo si Marco, narinig niyang sumisigaw sa labas si Remy. Kinakabahan siya dahil tila humihingi ito ng tulong. Ilang sandali pa, narinig niyang kumakatok sa pintuan si Manang During. Sabay sabing inatake ng itim na aso si Remy. Kaagad namang nagtapi si Marco. Kinuha ang itak at dali-daling lumabas. Nadatnan niya ang nobyang nakahandusay sa lupa. Samantalang yung malaking aso naman, tumakbo na papalayo. Kitang-kita niya kung paano nagtatayuan ang mga balahibo ng nilalang. Kaagad namang binuhat ni Marco si Remy. Hinalian ang sugat sa braso. Mabuti na lang, yun lamang ang natamo ng babae. Hanggang sa narinig niyang nagsalita si Remy. Marco, kiniginaw ako. Malakas ang kutob ko na aswang yung umatake sa akin. Nakalimutan kong magbulsa ng bawang eh. Pakiusap. Dalhin mo ako sa isang manggagamot. Wika ni Remy. Nang hipuin niya ang noo ng dalaga, inaapoy nga ito ng lagnat. Kaagad niyang tinawag ang dalawang kasambahay. Nagtanong kung meron silang kakilalang albularyo. Opo, sir. Meron. Si Mang Ray. Taga sa amin lang yon. At napakagaling gumamot dahil subok na namin. Wika ni Manang Susana. Kaya nakiusap si Marco na ituro kung saan ito matatagpuan. Hanggang sa sinakay niya si Remy sa kotse kasama si Manang Susana. Makaraan ang isang oras. Narating na nila ang bayan. Kumatok sa pintuan ang kasambahay. At maya-maya ay pinagbuksan sila ng isang matandang lalaki. Nagtanong ito kung anong kailangan nila. Dali-dali namang sumagot si Marco. Inaapoy ng lagnat si Remy kaya pinapasok sila ng tahanan. Sabi ng isa kong kasambahay, kinagat po siya ng malaking aso eh. May hinala po ako na aswang yun, lalo na't meron nagbabanta sa akin. Wika ni Marco. Aba, sinong aswang naman yon? Tsaka bakit para yatang malaki ang atraso mo? At nadamay pa yung babaeng yan? Tanong ni Mang Ray. Dito na nagkwento si Marco tungkol sa pagtatalo nila ng magsasaka at tungkol sa nangyari sa kanila ni Remy. Inamin niya ang lahat ng yon. Nagulat naman si Manang Susana nang marinig ito. Lalo po yatang nagalit yung aswang nang merong nangyari sa amin ni Remy. Sana po matulungan mo kami, Mang Ray. Wika ni Marco. Kaya sinimulan na ng manggagamot na magtadtad ng buto ng halaman. Pagkatapos, sinunog ito at nang maging abo. Ito ang tinapal sa sugat ni Remy. Nag-usal ito ng dasal habang hinahawakan ang ulo ng dalaga. Makaraan ang lahat ng yon. Nakita ni Marco na yung sugat ni Remy may tumutulong malapot na likido. At ayon sa albularyo, yun ay laway ng aswang. Tignan mo yung ugat. Unti-unting gumagapang yung lason sa utak niya. Kulay itim.
Dalawa ang maaari niyang sapitin. Mamamatay siya o magiging aswang. Maaari ding maapektuhan na magiging anak niyo. Wika ni Mang Ray. Ano pong ibig niyong sabihin? Anak? Tanong ni Marco. Nagbunga yung minsang nangyari sa inyo. Nagbubuntis na siya ngayon. Nararamdaman ko yon dahil sa tangan ko. Tsaka yung laway ng aswang, delikado para sa taong nakagat. Katulad ng sinabi ko, pwedeng mamatay yung biktima o tuluyang maging aswang. Yung laway ng aswang ay merong yanggaw. Pero magaling na si Remy, kaya wala ka nang dapat ikabahala. Bukas na bukas din, tuluyan nang mawawala ang lagnat niya. Tugon ni Mang Ray. Halos hindi makapaniwala si Marco habang nakatitig kay Remy. Hindi ito kumikibo, pero medyo ayos na ang lagay. Ngunit natutuwa siya sa nabalitaan. Wala na itong pakialam kung anuman ang sasabihin ng mga magulang sa oras na malaman ang relasyon. Basta't mahal niya si Remy kahit hindi ito pinanganak na mayaman. Matapos ang panggagamot, nagbigay ang albularyo ng pangontra para hindi na sila gambalain ng elemento. Isa itong kalmen de gera na para sa buntis at mga bagakay na dapat ibakod sa palibot ng tahanan. Sinunod naman ito ni Marco pagka-uwi ng bahay. Makalipas ang isang araw, tuluyan ng gumaling ang dalaga at nakapag-usap ng masinsinan. Maraming salamat sa iyo, Marco. Pinanindigan mo ang dinadala ko at hindi mo ko iniwanan. Ang buong akala ko, maliit lang ang tingin mo sa katulad naming may hirap. Pero nagkamali pala ako dahil handa mo kong damayan sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa iyo. Wika ni Remy. Niyakap naman ni Marco ang nobya. Nagbago yung pananaw ko nang maramdaman ko ang pagmamalasakit mo sa akin. Mahirap na nga yung trabaho mo pero pagdating sa akin, parang hindi ka napapagod. Naisip ko na ang lahat ng tao. Pantay-pantay sa mundo at walang sino man ang pwedeng magmataas. Yung totoong kayamanan, hindi sa pera, kundi sa pagiging mabuting tao. Handa ako magbago alang-alang sa pagmamahal ko sa iyo, Remy. Tugon ni Marco. Kaya nang gabing yon, palihim muli silang nagtabi sa pagtulog. Ganun lang palagi ang naging takbo ng relasyon nila. Sa umaga ay isang kasambahay si Remy at sa gabi naman doon sila magkakasama. Nagkwekwentuhan pa bago matulog. Ayaw pang ipagtapat ni Marco ang relasyon kay Manang Doring. Dahil sa lahat ng kasambahay, ito ang madalas nakakwentuhan ng mga magulang at baka magsumbong. Sa katunayan, batid na ni Manang Doring na buntis si Remy, ngunit hindi nito alam na si Marco ang ama. Tanging si Manang Susana lamang ang nakakaalam. Pagkalipas pa ng ilang gabi, may pagkakataong umaaligid pa rin ang mga nilalang. Binabantayan ito ni Marco kapag tulog na ang lahat. Subalit dahil sa pangontrang nilagay, hindi na ito nakakalapit sa kanila. Hanggang sa labas na lamang ng bakuran nakakatapak. Ngunit lalo pang dumami ang umaaligid nung mga panahong umumbok na ang tiyan ni Remy. Ngunit dahil sa bisa ng mga pangontra, tuluyan na lamang nanawa ang mga aswang. At kalaunan,
hindi na bumalik dahil sa kawalan ng pag-asa. Dahil dito, nakakalabas na ng bahay ang magkasintahan ng pasikreto. Nakakapunta sa ospital para makapagpa-check up. Natuwa sila nang malamang lalaki ang magiging anak. Subalit ng panahong nanganak si Remy, lahat ng mga ito ay nagulat. Dahil yung sanggol ay iba ang itsura. Punong-puno ng balahibo ang mukha na parang hindi tao. At nang muli silang lumapit kay Mang Ray, hindi nito akalaing hindi pala niya nagamot ng 100% si Remy noong nakagat ito ng aswang. Subalit nagsabi na lamang ang albularyo na huwag silang mabahala. Hindi aswang ang bata dahil nagkaroon lamang ito ng konting diferensya. Ang sabi ng matanda, magagamot niya ito. Pinahira ni Mang Ray ng langis na dinasalan ang sanggol at nagsabi na magkakaroon ng magandang resulta sa susunod na araw. Laking tuwa naman nila Marco at Remy dahil unti-unting nalagas hanggang sa tuluyan naging normal ang balahibo sa mukha ng anak. Akala nila, habang buhay na itong magiging kakaiba. Laking pasasalamat nila sa Diyos dahil tuluyang gumaling ang kanilang anak sa kagat ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Lani. Taong 1993. Kansayang Siquijor. Nang mga panahong ito, kasalukuyang kakaresign pa lamang ni Lani sa trabaho sa Maynila. Dahil gusto niyang magpatuloy na lang ng buhay sa tinubuang lupa. Gawa ng malaman ng nobyo na buntis ito. Bigla na lamang siyang iniwan at pinagtapat na meron ng bagong minamahal. Hindi niya lubos akalain na magagawa ito ng kasintahan. Dahil sa loob ng halos 3 taon nilang magkarelasyon, nakikita niya naman na seryoso sa kanya ang lalaki. At kahit may sakit pa nga minsan ay nabibigyan pa rin niya ng oras para lamang makasama si Lani. Hinahatid sundo rin siya nito sa trabaho kahit na pareho silang pagod. Nararamdaman niyang mahal na mahal siya ng nobyo. Kaya hindi niya inakala na isang araw, magbabago na lang bigla ang pagtingin nito sa kanya. Sinika pa ni Lani na maisalba ang relasyon. Pero itong nobyo niyang si Randy ang kusang lumalayo at hindi na nagpapakita. Kaya isang araw, napagpasyahan na lamang ni Lani na umuwi ng probinsya. Matapos mawalay sa pamilya sa loob ng 5 taon. Sabik na itong makasama ang mga ito at makaramay sa nararamdamang sakit sa dibdib. Ipinagtapat niya sa mga magulang ang pagbubuntis. Umaasa ang dalaga na matatanggap pa siya ng mga ito sa kabila ng kabiguang dala niya. Para kay Lani, binigo niya ang dangal ng pamilya gawa ng pagbubuntis sa isang taong hindi naman siya kayang panagutan. Matapos mag-resign ni Lani, 3 araw pa ang lumipas bago ito bumiyahe sa barko. Noong nasa loob na ng barko at mag-isa lamang sa silid, dito siya biglang merong naramdamang kakaiba. Siya nga pala, yung kwarto ay walang pintuan. Kaya sa tuwing maiidlip ito ay bigla na lamang naaalimpungatan. Dahil para bang may nakatayo malapit sa kinahihigaan. Yung tipong naririnig niya yung malalim na paghinga nito. Subalit kapag binumulat ang mga mata, may isang anino o maitim na bagay ang bigla na lang lumalabas ng kwarto.
Mabilis palagi ang mga pangyayari, kaya hindi niya maisalarawan ang bagay na yon. Mga ilang beses din niya itong naranasan. Una ay noong umaga, kakasampa pa lamang sa barko. Napuyat ito noong nakaraang gabi, kaya kahit kakasakay pa lamang ay kagad itong nakaidlip. Pangalawa, noong pagsapit ng hapon, inaantok rin siya ng mga oras na yon. Ang lubos na pinagtataka ni Lani, sa tuwing nagigising siya at namamataan ang bagay na yon, merong patak ng likido sa sahig. Nang subukan niyang walisin ang mga ito, napansin niyang medyo malapot kahit na mukha lang itong tubig. May kumakapit sa walis na tila plema na hindi maputol-putol. Dito na naghinala si Lani na laway ito ng aswang. Naisip ni Lani na baka inaaswang na siya. Ngunit hindi na niya hinayaang makapasok pa ang aswang sa kwarto. Mabuti na lang, meron itong nabiling asin sa kantin. Kaya nilagay niya ito sa bukana ng silid. Lalo siyang naniwala na aswang ang gumagambala sa kanya. Dahil matapos mailagay ang asin, hindi na nasundan pa ang insidente. Laking probinsya si Lani, kaya naniniwala sa mga ganong uri ng nilalang. Isang araw ang tinagal ng biyahe bago ito nakauwi sa kanila. Pagkatapak sa sariling bakuran, kaagad siyang sinalubong ng amatina at ng nakababatang kapatid. Ang pangalan ng mga ito ay si Mang Victor, Aling Nadia at si Lilet. Isa-isa itong niyakap ng mga kapamilya. "Oh anak, napauwi ka. Sobra ka naming namiss. Ang tagal ka na naming hindi nakikita. At tanging sulat lang ang nagiging komunikasyon natin. Kamusta ang Maynila? Masaya ba doon, anak?" Pangangamusta ng ina. Pero kaagad itong napatitig kay Aling Nadia. Bigla niyang naalala kung anong dahilan ng pag-uwi. Hindi nagtagal ay bumuhos na ang luha sa mga mata ni Lani. "Hindi po masaya doon, Nay. Sobrang pagod po ako sa trabaho at ito pa po ang masakit. Buntis po ako, Nay. Hindi kayang panagutan ng nobyo ko yung dinadala ko." Pagsasalaysay ng dalaga. Kaya napatanong naman si Mang Victor kung saan matatagpuan yung lalaking yun sa Maynila. Dahil ipapahanap niya ito sa kapatid na naroon sa lungsod. Galit na galit si Mang Victor na mga sandaling yon. Pero ang sabi ni Lani, nagtatago na ang dating nobyo. Hindi rin alam ng pamilya ni Randy kung saan ito nagpunta. Kaya wala nang nagawa ang mga magulang ni Lani, kundi tanggapin na lamang ng maluwag sa dibdib ang nangyari sa kanya. Hindi naman ito pinabayaan ng pamilya. Dinamayan siya ng mga ito sa araw at gabi na sobrang nalulungkot. May pagkakataon na naaalala pa rin niya si Randy at bigla-bigla na lamang umiiyak. Pero lumipas pa ang mga araw, linggo at buwan. Unti-unti nang natanggap ni Lani ang kabiguan sa pag-ibig. At ng mga sandaling yon, maumbok na rin ang tiyan ng dalaga dahil 5 buwan na itong nagdadalang tao. Isang gabi, nagpaalam sa kanya ang mga magulang. "Anak, pasensya ka na kung mahiiwan ka namin dito mag-isa. Ito kasing kapatid mong si Lilet. Nilalagnat pa rin. Ipapatingin namin siya ng tatay mo sa doktor. Pero huwag kang mag-alala, anak. Pipilitin naming maagang makauwi."
Sana naman resetahan lang kami ng gamot. Wika ni Aling Nadia na medyo natataranta na rin dahil umiiyak na si Lilet. Siya nga pala. Si Lilet ay may diferensya sa pag-iisip. Ipinanganak na kulang-kulang. 4 na araw na itong may sakit. Noong painumin nila ng gamot ay bumaba naman ang lagnat. Subalit ng gabi, tila inaapoy na ang buong katawan. Talagang kailangan ng isugod sa ospital. Sige anak, aalis na kami. Kaya lang ako napilitang sumama dahil may kakilala akong tricycle driver at aarkila pa kami. Sana nga lang, gising pa yung kumpare kong yun ng 10 oras ng gabi. Pagpapaalam ni Mang Victor. Sige po, Nay, Tay. Mag-iingat na lang po kayo ha. Sana gumaling na si Lilet. Ilang araw na rin po kasi akong nag-aalala sa kanya eh. Tugon ni Lani. Samantalang yung 3 naman ay lumabas na ng tahanan. Dali-dali niyang sinara yung pintuan at muling nahiga. Subalit narinig niya na biglang tumahol ang aso nilang si Toti, na tila galit na galit sa nakikita. Siya nga pala. Yung tahanan nila ay isang kubo pero malawak. Yung tipong pwede mong lagyan ng tabing na kortina para gawing kwarto. Samantalang yung dingding naman, yari sa kawayan. At dito napansin ni Lani na tumatahol si Toti habang nakaharap sa dingding. Para bang may nakikita ito sa labasan at palipat-lipat ng pwesto. Sinusundan talaga ng aso kung saan nagpupunta yung nasa labas ng bahay. Pero pinagsawalang bahala na lamang yon ni Lani. Inakala niya na baka may nakita lang na pusa at yon yung posibleng tinatahulan. Sinaway na lang ni Lani si Toti at tinawag. Dali-dali namang lumapit si Toti sa kinahihigaan. Noong hawakan ni Lani ang alaga, naramdaman niyang nanginginig ang kalamnan nito na para bang natatakot. Subalit tumigil na sa pagtahol si Toti habang hinihimas. Kaya nga lang, panay ang pagbaling ng ulo nito na tila may nakikita o nararamdaman sa labas. Dito na sinimulang kabahan at kilabutan si Lani. Nang lumundag pababa ng papag ang aso. Kasabay nito ang kaluskos sa ilalim ng silong at may kung anong pumasok sa lugar. Meron na rin itong naririnig na malalim na paghinga mula roon. Kagayang-kagaya ng paghinga ng nilalang noong nasa barko pa ito. Pero sa pagkakataong yon, hindi lang basta paghangos ang narinig niya, kundi may panakanakang pag-angil na rin. Kitang-kita niya na mas naging agresibo si Toti habang nakatutok sa sahig at sumisilip sa ilalim ng silong. Mas lalong lumalakas ang pagtahol nito. Subalit patuloy lamang si Lani sa pakikiramdam sa nasa silong. Hindi nagtagal. Kinatok na din niya ang sahig. Halos mangiyak-ngiyak si Lani ng mga oras na yon. Lalo na't narinig niya rin ang pagbulong ng elemento. Tinatawag nito ang pangalan habang patuloy na kumakatok. Kaya naglakas loob siyang sumigaw at nagtanong para kahit papano mabawasan ang nararamdamang kaba. Sino ka bang demonyo ka? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ka pa sumunod? Sige, magkamali ka lang na pumasok dito sa bahay. Tatagain talaga kitang demonyo ka. Sigaw ni Lani habang sinasabi nito ang mga kataga. Hindi niya maiwasang mautal. Mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang takot.
Tumigil naman sa pagkatok yung nilalang. Tumahimik ito ng mga ilang minuto. Samantalang si Toti naman, patuloy lamang sa pagtahol. Kaya alam ni Lani na hindi pa rin ito umaalis sa silong. Hanggang sa maya-maya pa, muli na naman itong nakarinig ng kaluskos. Nagulat siya nang tila ginigiba na nito ang sahig. Sa palagay niya, tinutulak na ito ng elemento. Narinig niya rin yung sinabi nito. Kailangan ko yung nasa sinapupunan mo. Kailangan ko yan. At kailangan rin kita. Wika ng aswang. Pero tinatagan ni Lani ang sarili. Naisip niya na walang mangyayari kung wala itong gagawin. Bumangon siya mula sa pagkakahiga. Mabuti na lang. Merong mga tinulisang kawayan ang ama na nasa kusina. Gumagawa ito ng bakod na nagsisilbing gapangan ng gulay. Pero sobra ang ginawa ng ama. Kaya yung iba ay tinabi na lamang sa ilalim ng lababo. Dali-daling nagpunta roon si Lani para kumuha ng isang piraso. Nang makadampot na ito ng kawayan, nilagyan niya ng asin yung matulis na dulo. Dali-dali itong bumalik ng kwarto. Tamang-tama naman. Dahil yung sahig kung saan niya narinig yung pagkalabog ay may butas. Kaya inilusot niya dito yung matulis na kawayan at persahang binaon sa ilalim. Sinigurado niyang matatamaan ang aswang. Hindi nagtagal. Narinig niya na merong umangil ng malakas sa ilalim ng silong na para bang nasaktan. Nang iangat niya ang kawayan, nakita niya na may bahid ito ng dugo na nangangahulugan. Natamaan niya ang nilalang. Narinig niya na unti-unti na itong lumalabas mula sa silong. Kaya naman, lumapit si Lani sa bintana para silipin ito. Dito niya naaninag ang nilalang na korteng tao. Nakadapa sa lupa. Gumagapang palayo at nanlilimahid sa langis ang buong katawan. Wala itong saplot at napakabilis na gumapang. Nang makalayo ng konti ang nilalang mula sa tahanan, huminto ito sa paggapang at mabilis na lumingon sa kinaroroonan. Kitang-kita niya yung namumula at malalaki nitong mga mata. Pati na rin yung nakabukang bibig na merong naglalakihang mga ngipin habang tumutulo ang malapot na laway. Dahil sa takot ni Lani, dali-dali niyang sinara ang bintana. Inihanda na rin niya ang asin kung sakaling bumalik ito. Pero sa awa ng Diyos, tuluyan nang umalis ang nilalang sa lugar. Dito napanatag ang loob ni Lani. Kaya nga lang, hindi pa umuuwi ang mga magulang at kapatid. Kaya iniisip niya na baka kinaumagahan pa ito makakauwi at baka naghahanap pa ng bukas na ospital. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na dinalaw ng antok si Lani. Nakikinig na lamang ito sa debateriyang radyo. Nakikiramdam pa rin sa paligid ng mga sandaling yon. Dahil nagkaroon na ito ng pobya na baka bumalik pa ang elemento. Inabutan na lamang siya ng umaga sa pakikinig ng radyo. Hanggang sa tuluyan ng nakauwi ng tahanan ang pamilya. Nasaan na yung aso, anak? Sa kanya ba galing yung mga patak ng dugo sa labas? Bungad ni Mang Victor. Nang marinig naman ng aso ang boses nito, kusa itong lumabas mula sa ilalim ng papag. Saka sinalubong si Mang Victor.
Yan po si Toti tayo. Hindi po sa kanya galing yun. Ah, Kumusta na po pala yung lagay ni Lilet? Bakit po pala kayo napatagal? Tanong ni Lani. Si Aling Nadia na ang sumagot at ang sabi nito, medyo maayos na ang lagay ni Lilet. Pinainom na ng gamot sa ospital at niresetahan na lamang ng iinumin sa tahanan. Nakita naman ni Lani na ayos na ang kalagayan ng kapatid. Hindi na umiiyak at salip. Nakangiti pa ito sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Lani. Dahil unang araw pa lang na magkasakit si Lilet, hindi na ito mapakali. Nang malaman niyang ayos na ang kapatid, dito na nagkwento si Lani tungkol sa nangyari kagabi. Anay, tay, kagabi po noong kakalis niyo pa lang, inaswang po ko dito. Meron pong aswang sa silong, kaya kung may makikita man kayo na dugo sa labas, galing po yun sa aswang. Tinarakan ko po siya ng matulis na kawayan eh. Pinahiran ko po yun ng asin. Saka alam niyo na po bang nasa barko pa lang ako? Nagpaparamdam na yung nilalang na yun. Sa tingin ko po, sinundan niya ako dito eh. Wika ni Lani. Kaya nang marinig ito ng ama't ina, nagulat ang mga magulang. Paano ba naman? Unang beses pa lamang nilang makarinig ng tungkol sa aswang. Kumbaga, wala namang mga ganitong uri sa kanilang probinsya. Subalit naniniwala naman ang mga magulang sa kanya. Kung totoo man ang sinasabi mo anak na merong sumusunod sa'yo, masasagot yan ni Tandang Clemencio. Ngayon rin, pupuntahan ko siya para dumulog sa kanya. Siya na ang kakausap sa'yo anak. Wika ni Aling Nadia. Dali-dali na itong lumabas ng tahanan. Si Tandang Clemencio nga pala ay isang magaling na albularyo sa lugar. Samantalang ang tatay noon, naghahasa na ng itak. Sinabihan pa siya nito na sa oras na meron siyang nakitang taong umaaligid ng bahay, sabihan lamang siya dahil papatayin niya kagad ito. Nauunawaan naman ni Lani ang nararamdaman ng ama dahil alam niyang labis itong nag-aalala para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na ang ina. Sinabihan siya nito na mamayang gabi pupunta sa kanila ang manggagamot para magsagawa ng ritual at orasyon. Batay sa sinabi ng ina, kakausapin ng albularyo ang aswang kung ano ba talaga ang tunay na pakay sa kanya. Pero hindi alam ng ina kung papaano yung gagawin ng albularyo. Hanggang sa sumapit ang gabi, nagpunta na si Tandang Clemencio sa tahanan. Dito na sinimulan ang ritual at orasyon para kay Lani. Pinaupo siya nito sa sahig at nagsindi ng 7 kandila sa palibot. At pagkatapos, pinahiran siya ng langis sa noo habang nagbibigkas ito ng orasyon. Tumagal ng kalahating oras sa pagdarasal si Tandang Clemencio habang ito'y nakapikit. Hanggang sa maya-maya pa ay kinausap na siya ng albularyo. Pumikit ka lang iha. Sa oras na meron kang naririnig na boses, pakinggan mo lang at kilalanin kung sino ang aswang. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Ang ginawa ko sa aswang ay kinulong ko yung kaluluwa. Kaya ikaw at ako lang ang tanging makakarinig sa kanya at hindi ang iyong mga magulang. Paliwanag ba yon? Pumikit ka lang iha at oorasyonan kita. Pagpapaliwanag ng albularyo, sinunod naman ni Lani ang utos ng manggagamot.
Pumikit siya habang pinapakinggan ang dialektong dinarasal ni Tandang Clemencio. Kahit hindi niya ito maintindihan, talagang tumatayo ang mga balahibo ng dalaga. At hindi nagtagal, napasigaw na lamang ang matanda. Sino kang aswang ka? Bakit mo ginagambala ang babaeng ito? Dahil babuntis siya o gusto mong kainin ang magiging anak niya? Wika ni Tandang Clemencio. Matapos magtanong ng matanda, nakarinig si Lani ng mga pag-angil at paghangos. Nakalanghap din ito ng napakasangsang na amoy. Para bang pinaghalong laway at sipon. Nakakasuka ang amoy. Kaya pinipigilan na lamang ni Lani ang paghinga kahit kinakabahan. Sa pakiramdam niya, malapit na malapit lamang ang elementong ito sa kanya. Magsalita ka! Muling sigaw ng matanda. Dahil sa kakaibang naririnig, tinangka na ni Laning dumilat. Pero bago pa niya magawa ito, kaagad naman siyang pinagbawalan ni Tandang Clemencio. Huwag mong susubukan gawin yan, iha. Matatakot ka lang sa makikita mo. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo kanina, ikinulong ko ang kaluluwa niya at nilagyan din kita ng orasyon. Kaya ikaw at ako lang ang makakakita at makakarinig sa kanya. Wika ni Tandang Clemencio. Muling inutusan ng albularyo na magsalita ang aswang. Hanggang sa maya-maya pa, narinig na ni Lani ang boses ng elemento na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ako si Randy, nobyo ni Lani. Sinusundan ko siya, hindi dahil gusto ko siyang biktimahin. Paano ko magagawang ipahamak ang buhay ng mga minamahal ko? Dahil hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin si Lani pati yung magiging anak namin. Hindi yun magbabago hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko. Simulat sa pool na maging magkarelasyon kami, nangako ako sa sarili kong iingatan ko siya. Yan ang bagay na ginagawa ko ngayon. Dahil ang pag-ibig ko ay walang kondisyon. Kahit pa ang kapalit nito ay pagkadurog ng sarili kong puso. Alam kong nasaktan ko si Lani, pero may mas malalim akong dahilan. Sinusundan ko siya para ipagtapat sana na hindi ko siya gustong saktan. Sinabi ko lang ang bagay na yon dahil nalaman kong nayanggaw ako. Huli na para magkaroon pa ng lunas. Dahil huli ko na ring nalaman. Hindi totoo na may bago kong minamahal. Ito ang totoo kong sitwasyon. Yung totoo kong kalagayan. Isa na akong ganap na aswang. Kaya dapat lang layuan ko na ang mga mahal ko sa buhay. Para hindi na sila mapahamak. Baka umabot ako sa puntong hindi ko na makontrol ang sarili ko at makagawa ko ng mali na pagsisisihan ko sa huli. Lani, alam kong naririnig mo ko. Ito ang tunay na dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa iyo. Ito ang nararapat kong gawin para ingatan ka, pati na ang magiging anak natin. Salamat sa mahabang panahon na ating pinagsamahan. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ito na ang huling paalam ko sa iyo, Lani. Ingatan mo sana ang magiging anak natin at palakihin na mabuting tao. Sobrang mahal na mahal ko kayo, Lani. Higit pa sa buhay ko.
Wika ni Randy. Matapos ang kaganapang yon, nagbigay lang ng ilang pangontra ang manggagamot. Ayon sa kanya, mararamdaman niya lang ang presensya ng elemento hanggang sa maisilang ang anak. Matapos ng araw na yon, may mga pagkakataong nakakarinig silang pamilya na mga nag-aaway na hayop sa labas ng tahanan. Alam nila na ito si Randy. Binoprotektahan lamang ang asawa. Pero kahit kailan, hindi na sila muling nagkausap pa ng kasintahan. Hanggang sa maipanganak na ang bata, dito na tuluyang nawala ang presensya ng mga elemento. Maging si Randy, kahit kailan ay hindi na nagparamdam pa. Makalipas ang maraming taon, naaalala pa rin ni Lani ang mga naganap. Tumanda man ito maging anak, ngunit hindi pa rin niya malilimutan. Si Randy, ang asawa at sumusunod na aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, bilib ako sa ginawa ni Randy. Dahil kahit aswang na ito, patuloy pa rin niyang binantayan ang kanyang pamilya. Sa kanyang sariling pamamaraan, naprotektahan niya ang asawang buntis at naipanganak ng maayos ang kanilang anak. Nawa ay tularan natin si Randy na kahit anuman ang naging katauhan, patuloy pa ring minahal ang kanyang pamilya. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.